nila nagbukas ang pintuan ng langit sa ganda ng kisame ng simbahan ng St. Francis Xavier sa Palumpon, Leyte. Nakapinta kasi rito ang ilang mga pangyayari sa lumang tipan, ang buhay ni Hesukristo, ang Moro Siege sa Palumpon, at ang buhay ng kanilang patron na si St. Francis Xavier. It came to my mind that we must have an iconography or a paintings that will attract them to come inside the church, a visual catechism. Ang matyagang nagpinta nito, ang grupo ni na Aris mula Leyte. Mas mataas yung panahon na nabuhos namin dito. Kahit mas maliit yung church na to at mas mababaw, kaya madetalye-detalye mo kasi nakikita, malapit sa mata ng tao. October 2019 pa nagsimula ang proyektong ito. Pero dahil mabusisi ang pagpipinta ng kisame ng simbahan, inabutan na sila ng pandemya. Hindi na nakatawid yung mga main artists namin, mga finishing artists, which is from Cebu City. Kailangan pa namin mag-train ng mga aspiring artists. Parang slowly na-train rin kami isa't isa. We have that point that we have to decide whether to stop or continue. But the artists came into agreement with us that they will just ask minimal financial need for the materials and for their subsistence of their living. Kaya itinuturing nilang isang malaking himala na natapos din nila ito. This is a feeling of fulfillment, feeling of gratitude to God that He allowed us to have these paintings and to allow us to finish that painting even during the pandemic time. Pero heto raw ang totoong mapagmilagro, ang mga naglalakihang imahen sa burol ng sityo ng Malapad na Parang sa San Miguel, Bulacan. Ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ang mga naglalakihang imahen ng Holy Trinity may taas na 36 feet. Ito ang groto ng 15 Mysteries, grupo ng Catholic Missionaries. Kahit nasa malayo, makita sila. Doon pa lang, pag nakita sila, pagdasal na. Yung Diyos Ama, ang sinisimbolo po doon yung puti, kalinisan. Tapos yung Diyos Anak, pula, simbolo ng dugo sa pagtubos ng mga kasalanan ng mga tao. Yung Espiritu Santo naman, bakit dilaw? Simbolo niya, apoy na tumatanglaw sa mga tao. Pero bago ito malapitan, kinakailangan munang umakyat ng hagdan na may mahigit 100 hakbang. Sinadya po talaga namin tong grotto, sir, kasi naniniwala po kami na lahat ng ipapanalangin namin dito ay matutupad. Itinayo raw ito dahil sa isang aparisyon. Sinabi po ng Santissima Trinidad sa akin na magtayo ka ng Santissima Trinidad 3,000 groto. Sinabi po niya sa akin ng harapan na nagustuhan ko yung ginawa niyo. Kasama sa mga dinarayo rito, ang isang manghihilot na nakagagamot daw ng mga sakit. Kung mayroong nanghingi ng tulong, tinutulungan po namin. Walang kabayaran yan, alang-alang sa ating Panginoon. Yung tuhod ko, di ako makalakad, namamaga. Pagdating ko doon, dinasalan lang ako niya. Kung pagkakinabukasan, nakakalakad na ako. 5 araw, hindi ako makakita. Paglaran ako ng kulam. Nagpagamot ako doon. Yung mata ko, nakakita na ako. Medyo maghihigpit kami, lalo na yung mga nanggagaling sa ibang lugar, siguraduhin na talagang kumpleto sila ng mga requirements. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.